Paano kung ang taong akala mo ay soulmate mo na siya yung the one, ay siya pala ang magiging dahilan ng pinakamalaking emotional pain mo sa buhay? Paano kung ang sobrang pagmamahal na ipinakita niya noong una ay hindi pala talaga pagmamahal? Paano kung ang kanyang mga good mornings at walang tigil na mga compliments at papuri sa'yo, walang tigil na mga compliments, mga pangakong hindi kita iiwan, at pakiramdam na parang soulmate mo na talaga siya, ay bahagi pala ng isang proseso para makuha ang tiwala mo, para ma-attach ka kaagad. At bago mo sabihin na hindi naman siguro, pakinggan mo muna ang kabuuan ng ating video dahil karamihan ng mga taong naging biktima ng emotional manipulation ay hindi nagsimula sa abuse. Nagsimula yan sa sobrang atensyon na ibinibigay, sa sobrang pagmamahal, sobrang pag-aalaga, at sobrang pakiramdam na espesyal sila. At iyon ang dahilan kung bakit napakadelikado ng love bombing. Dahil sa umpisa hindi ito mukhang mapanganib at mukha itong pangarap. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Sa mga nakasubscribe po, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe naman po para lagi tayong magkasama tuwing meron po tayong bagong video. Doon sa mga nakakaraos naman po sa ating mga video at nakaka-move on, ay very rewarding po sa akin yan at yan ang nagiging motivation ko para magpatuloy. At doon sa mga nangangailangan naman ng one-on-one coaching, ay nagpo-provide po ako niyan. Nandyan po ang aking email address. Paki-email nyo na lang po ako. So okay, alam nyo, normal naman talaga sa ating mga tao na gusto natin na minamahal tayo. Tayo ang pinipili. Lahat tayo gusto natin na maramdaman na espesyal tayo. At walang masama doon. Normal talaga yon. Tao tayo eh. Pero may mga tao na ginagamit ang mga pangangailangan na yan para makontrol tayo. Hindi sila nagsisimula sa pananakot, hindi sila nagsisimula sa galit, hindi rin sila nagsisimula sa pagiging toxic, nagsisimula sila sa pagiging perpekto. Sasabihin nila lahat ng gusto mong marinig. Gagawin nila ang lahat ng matagal mo nang inaasam na mga bagay na gusto mong maranasan at gusto mong maramdaman. Paparamdam nila na ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo. At habang nalulunod ka sa ganyang atensyon, hindi mo napapansin na meron palang kapalit yan. Dahil ang tunay na layunin ng love bombing ay hindi intimacy, kundi control. So simulan natin sa part 1. Bakit napakahirap labanan ang love bombing? Kung naging biktima ka na nito noon, naranasan mo na ito, maiintindihan mo ang ating pag-uusapan ngayon. At baka nga yung iba dyan, sinisisi pa yung sarili nila bakit sila napaniwala. Pero wag mong sisihin ang sarili mo dahil napakahirap talagang labanan ang ganito. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil tanga ka, hindi dahil desperado ka. Dahil tao ka lang eh. Ikaw ba naman bigyan ng ganitong klase ng atensyon? Talagang mapagkakamalan mo to talagang forever mo na. Talagang perfect para sa'yo. Pagmamahal, pag-ibig, lahat yan mararamdaman mo. At sino ba naman ang hindi matatangay dyan? At ang love bombing talagang tatamaan niya yung pinakamalalim mong emotional needs. Yung matagal ka na halimbawang hindi napapansin, walang pumapansin sa'yo, wala kang karelasyon, o kaya naman kakabreak mo lang. Napaka-vulnerable ng situation mo. Tapos may taong dumating na ginawa kang sentro ng kanyang mundo. Ano ang mararamdaman mo? Natural, mahuhulog at mahuhulog ka. At sasabihin mo sa sarili mo, finally, dumating din ang tamang tao para sa akin. Malamang talaga dyan ay maniniwala ka at maa-attach ka. Yan ang pinaka-delikado dyan. Yung maa-attach ka. Okay, yung chapter 2, ang nakakahumaling na pakiramdam ng validation. Ang love bombing ay parang droga rin yan eh. Kasi sobrang sarap ang ibibigay sa'yo niyan eh. Na emosyon, yung mga validation na ibibigay sa'yo, yung mga papuri na ibibigay sa'yo, atensyon na ibibigay sa'yo. Na yung tao na yun interesado sa bawat detalye ng buhay mo. Lahat ng post mo sa social media may reaction, lahat ng sinasabi mo mahalaga. Andyan talaga yung atensyon niya sa'yo. Lahat ng pangarap mo,
ginagawa mo, sinusuportahan ka. At syempre, unti-unti andyan ang pag-asa mo. Umasa ka dyan sa mga nararamdaman mo na yan. Hindi na dun sa tao Dun sa pakiramdam na ibinibigay niya sa'yo. At dito nagiging komplikado. Dahil kapag na-attach ka na emotionally, ang hirap nang makita ang red flags. Kahit na ipangalandakan sa pagmumukha mo, hindi mo makikita. Kaya sila nagmamadali. Minamadali nila, kaya nga may love bombing. Kasi para ma-attach ka kaagad, para kung may makita kang red flag, hindi mo yan mapapansin. At hindi mo rin mapapansin na unti-unti ka na palang pinapaikot, minamanipula ka na pala. Okay, chapter 3. Ano ba talaga ang totoong layunin nitong mga manipulator na to? Ito ang bahagi na mahirap tanggapin. Hindi lahat ng nagla-love bombing ay sinasadyang manakit. Pero maraming mga manipulative personalities ang gumagamit ng ganitong strategy. Bakit? Dahil mas madaling kontrolin ang taong emotionally attached na. Kaya dyan napaka-importante ng love bombing. Kasi dyan ka lang naman maa-attach Talagang pag talagang binigyan ka ng todo-todong atensyon. At dahil attach ka na, madali ka ng impluwensyahan dahil takot ka nang mawala siya. Dahil ang kaligayahan mo ay nakadepende na doon sa emosyon na nararamdaman mo, sa emosyon na ibinibigay niya. Tandaan nyo lang na kung mahal ka ng isang tao, ang gusto ng taong yun sa'yo ay lumigaya ka. Pero kapag manipulator yan, ang gusto ng tao na yan ay ma-attach ka emotionally kaagad para madali kang mamanipula. At pagkatapos ng ipapakita sa'yo na love bombing na yan, na sobrang pagmamahal, sobrang atensyon, unti-unti nang darating ang pagbabago dyan. Biglang may criticism na, may konti-konti ng pamimintas sa'yo. Bigla may mga demands na yan. Bigla may mga expectations na yan. At dahil attached ka na, nagsisimula kang mag-compromise ng mga bagay na dati hindi mo naman ginagawa. Chapter 4, ang mga senyales na hindi mo dapat baliwalain. Ito, may mga red flags na talaga namang napagkakamala natin na romance. Tandaan nyo lang na kapag love bombing, makikitaan nyo nitong mga red flags na to. Masyado silang mabilis. Mga siguro ilang araw lang, isang linggo, dalawang, mag-I love you na sa'yo. Masyadong mabilis yon. Kasi ang taong seryoso, lalo na ang lalaki, hindi basta-basta yan nagsasabi ng I love you nang hindi sigurado. So kapag sobrang bilis, medyo alalay ka dyan. Masyadong intense. Talaga naman, buhos talaga kaagad ang atensyon sa'yo. Masyado silang invested kaagad sa buhay mo. Talagang nag-i-invest talaga sa'yo ng effort, ng pera, ng lahat. Nandyan. Kaya ikaw naman overwhelmed na overwhelmed. Yung parang gusto nilang malaman lahat-lahat ng tungkol sa'yo kahit kakakilala nyo pa lang, kahit ilang araw pa lang kayong magkakilala. At sasabihin na ikaw ang soulmate ko kahit na halos hindi pa talaga kayo magkakilala ng lubusan. Ipaparamdam nila sa'yo na ikaw lang ang tao na nakakaintindi sa kanila. At minsan, eto na, gusto nila na mas pipiliin mo sila kaysa sa pamilya mo, kaysa sa kaibigan mo. At kapag nangyayari na yan, mag-analyze ka na. Medyo pumareno ka ng konti. Huminto ka, huminga ka. At tanungin mo ang sarili mo, pagmamahal ba ito o pagmamadali? Paano nawawala ang sarili mo? Ang pinakamasakit sa love bombing hindi talaga yung simula, kundi yung nangyayari kapag natrap ka na. Dahil kapag nakapasok ka na sa cycle ng love bombing na yan, unti-unti mong babaguhin ang sarili mo dyan para ma-maintain mo lang yung pagmamahal at yung sarap na nararanasan mo. Kaya diyan nagsisimula na nag-a-adjust ka. Ikaw ang nagsosorry. Ikaw ang nagpapaliwanag. Nagpapakabait ka. Nagpapaka-perfecto ka. At umaasa ka na babalik yung dating sweetness, yung dating simula. Yung kung gaano kayo kasarap nagsimula. Pero hindi na ito babalik. Dahil ang goal pa lang nung umpisa ay makuha ka, ma-attach ka at makontrol ka. Hindi yung mahalin ka ng healthy. At habang hinahabol mo yung dating version nyo, yung unang-unang simula ninyo, unti-unting nawawala ang tunay na ikaw. Makinig sa inner voice mo. Isa sa unang nawawala
kapag nasa manipulative relationship ka ay yung sarili mo. Yung mismong tiwala mo sa sarili mo. Yung instinct mo. Yung intuition mo. At yung pakiramdam mo na may mali. Nung umpisa, nagsimula kayo, alam mo ano ang tama at mali. Pero habang tumatagal, wala na. Dahil sa sobrang paglalove bomb niya sa'yo, nagkaroon ng sobrang emotional investment. Pinatahimik mo yung sarili mo. Hindi ka na kumibo. Sumunod ka na lang. Sumang-ayon ka na lang. Nag-adjust ka na lang. Hanggang isang araw, hindi mo na alam ano talaga ang gusto mo. Ang alam mo na lang ay kung ano ang gusto niya. So ngayon, kailangan mo mag-rebuild ng iyong tiwala sa sarili. Ng self-worth mo. Ang pinakamahalagang hakbang sa healing ay ibalik mo talaga ang halaga ng sarili mo. Hindi yung kanila. Hindi sa relationship. Hindi sa validation. Dahil habang ang self-worth mo ay nakadepende sa pagmamahal ng partner mo, madali kang mamanipulahin. Madali kang gagawing dependent sa kanila. Pero kung alam mo ang halaga mo, hindi mo kailangang magmakaawa para mahalin. Hindi mo kailangang magpaka-perpekto para piliin ka lang, huwag kang iwanan. Hindi mo kailangang mawala sa sarili mo para lang mag-stay siya sa'yo. So ang sagot dito talaga, kailangan mong maglagay ng boundaries. Hindi ito pagiging selfish. Hindi ito masama. Ito ay proteksyon sa iyong sarili. Kapag may taong nagmamadali sa intimacy, maglagay ka kaagad ng boundary. Kapag may taong gusto kang i-isolate, ilayo sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, maglagay ka kaagad ng boundary. Kapag may taong gusto kang kontrolin, boundary. Kapag may taong hindi rumerespeto sa opinion mo at sa pag-disagree mo, boundary. Ganyan ka-importante ang boundary. Ibig sabihin ng boundary, maglalagay ka ng rules. Halimbawa, meron kang karelasyon na ganito, sobra-sobra, ramdam mo na, andyan na, pinag-usapan natin kung paano yung love bombing. Maglagay ka na kaagad ng boundary. Like for example na, kikilalanin ko muna ito bago ako makikipag-commit. Hindi ako magmamadali. So pag-usapan natin, ano ba talaga kasi ang tunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig kasi hindi nagmamadali. Hindi ito pinipilit. Hindi ito kinokontrol. Hindi ka nito ihihiwalay sa mga taong mahal mo. At hindi ka pinagdududahan sa sarili mong halaga. Ang tunay na pag-ibig ay pinapalawak ang mundo mo. Hindi pinapaliit. At ang tunay na pag-ibig, pinapalakas ka nito. Mas lalong lalakas ang confidence mo at hindi ka pinapadepende sa kanya. So, ibig sabihin, hindi lahat ng sobrang atensyon ay pagmamahal, hindi lahat ng matinding chemistry ay compatibility, at hindi lahat ng taong mabilis kang mahalin ay may kakayahang mahalin ka ng tama. Ang pinakamalaking red flag talaga ay ang pagmamadali, ang pressure, ang intensity, ang pakiramdam na parang fairy tale ang lahat. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kailangan magmadali. Hindi ito natatakot sa panahon. Hindi ito nangangailangan ng manipulation. At hindi ito nangangailangan ng emotional control. Ang tunay na nagmamahal sa'yo ay mayroong kalayaan. Bibigyan ka ng kalayaan para mag-grow bilang tao. Kaya napaka-importante dito na mahalin ang mga sarili nyo. Mahalin nyo ang sarili nyo ng sapat para hindi ka madaling malinlang o maloko sa pagmamahal na mukhang napakaganda at mukhang perpekto sa umpisa, yung pala naman sa bandang huli ay ikaw ang kawawa. Sa mga nagsisimula pa lang ng relasyon dyan, I hope ay may natutunan kayo sa video na ito na magagamit ninyo para ma-analyze ninyo ang tao na ibibigay ninyo ang inyong puso, ibibigay ninyo ang inyong commitment para sa bandang huli ay hindi kayo magdusa dahil hindi nyo napansin na nila-love bombing lang pala kayo at bandang huli ay mamanipulahin lang pala kayo. Maging wise kayo sa pagpili ng makakasama ninyo. May mga video tayo dyan, paano pumili ng tamang tao at isa pa tong love bombing na to, kung talagang nagmamadali, kung talagang intense, ay pumreno muna kayo at mag-isip-isip. Okay, so thank you again sa panonood sa aking video and I hope to see you again sa mga susunod ko pang mga video.